Guys, dinudurog nyo rin ba yung kalabasa kapag nagluluto kayo nito? Pag-usapan natin yung mamaya ha dahil dito sa ating video, magluluto tayo ng 4 na masasarap na ulam na pwede ninyong subukan sa pang-araw-araw. Ito pa, naghanda rin ako ng mga best ka-partner ng ating main ulam base sa inyong mga comments. Sarap. Ano sa tingin nyo? Solve na ba kayo dito? Guys, kamusta na? Eto, nagluto ako ng dish na to. Alam niyo ba kung ano to? At isa pa ha, salamat nga pala dun sa mga nag-suggest. Kasi nag-post ako sa Facebook at nagtanong ako kung ano nga ang masarap na ipares dito. Nakuha ko yung mga suggestion ninyo kaya meron tayo ditong iba't ibang mga dishes na talaga namang prepare para dito sa ating main dish. Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating episode, tuturuan ko kayong magluto ng isa na naman sa version ko, ng ginataang kalabasa. Ito yung version na medyo malapot dahil talagang dinurog ko yung kalabasa dito para mas nakakaganang kainin. At salamat nga pala sa inyo ng mga nag-suggest dahil sa inyo nakapagluto din tayo ng iba't ibang mga dishes na ipapares dito. Nandiyan na yung piniritong isda, inihaw na liempo. Sarap nito, no? At daing na bangus. At guys, may bonus pa tayo dahil mag-share pa ako sa inyo ng 3 recipe pa na gagamit nitong mga suggested dishes ninyo. Kagawa tayo ng sweet and sour fish gamit itong piniritong isda. Gamit ang inihaw na liempo, magluluto tayo ng sinuglaw. At ito pa, isa sa mga madadaling dishes na ubod ng sarap. Itong daing na bangus, gagawin nating fish sisig yan. Siguradong marami na naman kayong matututunan sa video na to, kaya tutok lang ha. Tara, umpisa na natin. Lutuin muna natin yung ginataang kalabasa. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Kalabasa, isang buo yung gamit natin dyan. Ito naman yung sitaw. Damihan nyo na para sulit. Gagamit din tayo ng sahog, yun yung liempo. Gata, ito yung pangalawang piga. Meron din tayo ditong sibuyas, luya, at bawang. Mas maraming bawang, mas okay At syempre, bagoong alamang at Maggi Magic Sarap. Kailangan din natin dito ng tubig. At ito naman yung listahan ng mga sangkap na yan. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin to. Una, i-prepare muna natin yung kalabasa. Since buo nga tong kalabasa na gamit ko, kailangan ko pa tong hiwain. Dapat matalim yung kutsilyo nyo dito dahil matigas tong kalabasa. Hinihiwa ko muna to into quarters dahil ang una natin kailangan gawin dito ay tanggalin natin yung buto. Itong buto ng kalabasa, pwede pa nating pakinabangan yan. So kung may oras lang kayo, pwede nyo pang hugasan yan tapos ibilad nyo lang sa ilalim ng araw. At ito na, pwede nyo gawing kutkutin. Otherwise, i-discard nyo na lang. Once malinis na natin yung kalabasa at matanggal na yung buto, hinihiwa ko pa yan into wedges para mas madali nating mabalatan. Eto guys, tip lang. Kung medyo matigas yung kalabasa at nahirapan kayong maghiwa, gamitin niyo yung part na yan ng kutsilyo. Yung heel. Yung sa bandang baba para mas madali ninyong makontrol ito at mas madaling mahiwa. So yan, hiwain nyo lang yung kalabasa into wedges tapos babalatan na nga natin to. Para mas madali, gumagamit ako dito ng vegetable peeler. Kasi di ba kapag may vegetable peeler ka, tuloy-tuloy na yung pagbalat natin dito. Unless talagang sanay ka sa kutsilyo, kung talagang yun yung preferred method mo yung paggamit ng kutsilyo o yung paring knife, o edi gamitin mo yung method na yan. Para sa akin kasi mas madali pag may peeler tayo. So, ganyan rin gagawin natin Same step. Babalatan natin lahat ng mga wedges ng kalabasa. Just make sure talaga na nabalatan na natin ng tuluyan So kung may green part pa, yung pagkakabalat ninyo, tanggalin nyo yun. Dahil medyo may katigasan yung green part, diba? At once mabalatan na nga, hiwain lang natin to into cubes. Medyo nililitan ko yung paghiwa dito sa kalabasa dahil ang pakay ko dito, ang gusto nating mangyari ay durugin ito.
Pero kung gusto niyo yung kalabasa na medyo buo-buo, lakayin niyo yung hiwa para sa ganun, kung lumambot man siya, at least may matitira pa rin. Ngayong okay na tong kalabasa, itabi muna natin yung sitaw naman. Pagdating sa sitaw, pinuputol ko lang yung dulo. At pagkatapos nga ay hinihiwa ko na to. Mga 2-inch pieces lang. And guys, etong sitaw nga pala, hinugasan ko munang mabuti bago hiwain. Mas okay kasi para sa akin yun kaysa yung hugasan pagkahiwa. Kayo ba? Hinuhugasan nyo ba before or after na hiwain yung sitaw? Eto naman, luya. Gumagamit ako nito dahil may bagoong tong ating recipe. Makakatulong ang luya para mabawasan yung anghang ng bagoong at nagbibigay din to ng bango dito sa ating ginataang kalabasa na dish. Hiwain nyo lang to into matchstick pieces. So ayan, okay na to. Itabi na muna natin tong luya at i-prepare naman natin yung sibuyas. Ang gamit ko dito ay yellow onion pero pwede kayong gumamit ng puti or ng purple na sibuyas dito. Regular na pag-chop lang yung gagawin natin Pero pwede ninyo pa tong hiwain ng mas maliit kung gusto ninyo. Isang perasong sibuyas lang ang gamit ko dito dahil medyo may kalakihan Kung yung gagamitin ninyong sibuyas maliit, damihan nyo na lang siguro mga 2 or 3 peraso. Once na okay na yung sibuyas, yung bawang naman. Mas gusto ko dito maraming bawang. Pitpitin nyo lang muna at i-chop nyo lang. Kung sinisipag kayo at gusto nyo pang hiwain ng maliliit, okay lang naman walang problema dyan. So okay na yung bawang, handa na yung mga ingredients natin, eto namang pork. Actually, itong pork, pang sahog lang yan. Kasi di ba yung iba sa atin mahilig sa gulay, yung iba mahilig sa karne. O eto, para masaya lahat, marami ng gulay at generous din yung amount ng karne natin. Ang gamit ko dito ay liempo o pork belly. Hinihiwa ko lang to ng medyo may kalakihan. Parang kalahati lang nung adobo cut na regular. Ang isa pang maganda dito, hindi tayo gagamit ng mantika para doon sa magsasabi na mataba kasi yung baboy. Don't worry guys, kasi gagamitin yung mantika ng baboy para panggisa. So eto na, ipapakita ko sa inyo Tara, mag-umpisa na tayo. Papainitin muna natin tong wok. Paano nyo malalaman kung mainit na? Eto, maglagay kayo ng tubig. Kung ganyan yung reaksyon, edi mainit na, idiretso nyo na yung pork. Basta ang importante sobrang init dapat ng lutuan natin para ma-sear natin mabuti yung karne. Pagkalagay nga, halu-haluin natin ito. Ang gusto natin kasi mangyari dito ay ma-extract yung mantika. So kumbaga nire-render natin yung fat dito sa pork. Basta halo lang tayo ng halo habang niluluto yung pork para nang sa ganun maging balanse din yung pagkakaluto. Mapapansin niyo after mga 1 to 1.5 minutes, unti-unti nang lalabas yung mantika dyan. So eto na, nasa 1.5 minute mark na tayo Medyo nagbabrown na yung pork at kita nyo na yung mantika Unti-unti nang lumalabas. Ibig sabihin, pwede na tayong magisa dito ng iba pang mga sangkap. At isa pa pala para dun sa mga nagsasabing ang mantika naman yan, pwede nyo naman bawasan yung mantika Di ba ang kagandahan yan, hindi na tayo gumamit ng extra na mantika dito. At kung medyo nagigilty kayo, bawasan ninyo para at least ayos lang. Kunin na natin yung bawang. Itong bawang dinediretso ka nang ilagay dun sa part na may mantika. Tapos konting halo-halo lang, hindi na natin kailangan ipa-brown pa tong bawang. Igisa nyo lang yan ng mga 20 seconds, ayos na. Sabay lagay ka agad dito ng sibuyas. Dun din sa part kung nasan yung bawang. Pagkalagay ng sibuyas, ituloy nyo lang yung pag-isa ng mga 30 seconds. Kumbaga mabilis ang gisa lang yan. At kung nag-aalala kayo dun sa part ng pork na nakadikit sa lutuan habang nagigisa, don't worry, hindi man masusunog yan Mas marerender pa nga yung fat dyan, diba? Nilagay ko na rin yung luya at itinuloy ko ang pag-isa dito hanggang lumambot na ng tuluyan yung sibuyas. At pagkatapos nga, pinaghalo-halo ko na lahat ng mga ingredients. Kumbaga, ginisa ko na to ng sabay-sabay. At sinangkutsa ko pa to. So mga 3 minutes or so para talagang yung lasa ay kapit na kapit. At once na masangkutsa na nga natin, mapapansin niyo yung ibang mga residue nandun sa ilalim ng pan nakadikit. Pero huwag kayong mag-alala dahil ilalagay na natin yung gata dito. So ito yung regular na gata or pangalawang piga. At ito yung ipang de-deglaze natin dun sa mga residue na kumapit kanina. So pagdating sa gata, pwede kayong gumamit ng sariwa which is best, diba? Or kung walang available kahit yung dilata, ayos na rin yun.
Basta importante dito pagkalagay ng gata, make sure na mas-scrape yung ilalim ng pan or ng wok para nang sa ganun matanggal na yung mga residue. At yun nga, kailangan pa nating palambutin yung pork, kaya naman tatakpan ko lang to. Pagkatakip, i-adjust ko lang yung init to the lowest setting. At isi-simmer ko lang. Mga 40 minutes to 45 minutes. So at this point, malambot na tong pork at nag-reduce na rin yung gata kung makikita ninyo, no? Ngayon pa lang ako maglalagay ng bagoong alamang. Actually, itong bagong alamang pwede nang ilagay sa umpisa pa lang, pagkakulo ng gata. Kaso nga lang, kapag ginawa natin yun, yung buong kusina natin at yung buong bahay natin, mag-aamoy bagoong dahil mas matagal yung pagluto nun, di ba? Kaya hinuhuli ko na yung bagoong. Pagkalagay nga ng bagoong, nagdadagdag pa tayo ng tubig dito. Dahil nga, kailangan pa nating lutuin yung kalabasa, di ba? So, kailangan natin ng more liquid. Kayo, kung talagang gusto niyo ng sobrang gata, instead na tubig, gata na lang ilagay ninyo. Yan, at nilagay ko na nga lahat ng kalabasa. Pagkalagay ng kalabasa, just make sure na nakasubmerge ito dito sa liquid, no? At takpan lang muna natin yung lutuan dahil kailangan pa nating palambutin yung kalabasa. Dahil nga gusto kong palambutin ng tuluyin yung kalabasa, pinapakuluan ko muna ito ng 8 minuto. Pero para dun sa mga ayaw ng masyadong durog na kalabasa, kahit mga 5 minutes na ng pagpapakulo, okay na muna yan. So eto na yung magiging itsura after 8 minutes. Kung napapansin niyo, mukha nang malambot yung kalabasa at yung liquid, ayan nag-reduce na lalo. So ayos lang yan. Kung kinukulang lang ng liquid, pwede naman kasi kayo magdagdag ng tubig, di ba? So tinutuloy ko lang yung pagluto dito. Ilagay na natin yung ibang mga sangkap pa. So eto na yung sitaw. Pagkalagay ng sitaw natin, kailangan pa natin itong lutuin hanggang yung sitaw ay lumambot. Importante yan na dahil yung iba kasi, di ba, nagluluto ng sitaw, gusto yung medyo may konting crunch. Okay lang din yon. Pero para sa dish na to, ay suggest na lambutan nyo rin yung sitaw nyo. Mas maganda yan, lalo na kung gusto niyo yung madudurog yung kalabasa dahil habang pinapalambot yung sitaw, yung kalabasa, unti-unting madudurog din yan. So at this point, okay na to. Yung sitaw may kalambutan at yung kalabasa, nadudurog na. Ilagay na natin tong ating Maggi Magic Sarap. Gumagamit ako nito para mas ma-elevate yung flavors ng mga ingredients natin. Dahil nga, pinapalabas nito yung natural flavors ng mga sangkap na naluto na natin kanina. Just make sure lang nahaluin ito mabuti para lang ma-distribute. At yan nga, ready na tong ating ginataang kalabasa. Para sa inyo na gustong durog na durog yung kalabasa, pwede nyo pang lutuin to na mga 2 to 3 minutes pa. Para sa akin, sakto na yan ganito. O di ba? Ayos na ayos na. Creamy pa yan. O guys ready na tong ating ginataang kalabasa. Pati na rin yung mga suggested dishes ninyo na pwede nating iterno dito. Ngayon tikman na natin. Ay, saglit. Wala pa pala akong kanin. Kuha lang muna ako. Kapag ganito yung ulam nyo, parang hindi mo lang kung saan ka mag-uumpisa, no? Pero umpisa natin dito. Ito yung may malapot na sabaw. Dahil nga, sadyang dinurog ko yung kalabasa dito. Yun. Ganito rin ba yung magluto ng ginatang kalabasa? Yung maraming pork? Or kung hindi man pork ang gamit ninyo, ano yung sinasahog niya dito? Masarap. Malinamnam siya. Tapos, ano yung may pagka-creamy dahil nga nadurog yung kalabasa? Tamang-tama yung lasa nito Pero dun sa iba na gusto yung medyo maalat, pwede rin yung patisan. Parang tipong gano'n, tapos may sili. It's all up to you. Para sa akin, saktong-sakto to. Super basic recipe, di ba? Para dun sa mga hindi pa nakakapag-try ng ganitong dish, I suggest na subukan nyo itong recipe natin dahil simpleng-simple. At guys suggestion lang naman itong mga dishes na to. So hindi nyo na kailangan gawin yan. Pero kung gusto niyo matuto pa ng ibang mga dishes, may recipe ako na i-share sa inyo. So eto, yung bangus,
Kinuha kagad yung tiyan, no? Gagawin natin itong, kasi ang dami, di ba? So, hindi ko naman uubusin lahat yan. Titikman ko lang. Itong bangus, gagawin natin itong fish sisig o bangus sisig. Simpleng-simple lang yon. Sarap. Ako, malinamnam na talaga yung tiyan ng bangus, no? Tapos malinamnam pa rin itong ginataang kalabasa natin. Ang sarap, panalo-panalo. Sandali, nawawala tuloy ako sa focus. Ang sarap kasi, no? Yun nga, no? Itutuloy ko lang yung gusto kong sabihin. Ito namang liempo na inihaw. Gagawin naman natin itong sinuglaw. Familiar ba kayo doon? Alam niyo yung sinuglaw, yung inihaw na liempo kasi sinugba, kaya sinug. Yung law, dahil kilaw. Gagamit tayo dyan ng kinilaw na tuna. Okay? So, para siyang kilawin na may liempo, pero ang sarap nito, guys. Fresh na fresh at napaka-flavorful. Yan yung isi-share ko sa inyo. Maya-maya lang, ha? Pagkatapos itong tikiman. At ito namang fried fish natin. Uy, huwag niyong mamalitin, ha? Masarap itong fried fish. Gagawin natin yung sweet and sour fish para lalo ninyong ma-enjoy. O basta guys, ha? Subukan ito ating recipe ng ginataang kalabasa. Tapos, pati na rin itong iba, ha? Kain tayo. Oh, next naman, sinuglaw na. O tara na, gawin na natin yung sinuglaw. Guys, big shout out dun sa mga nag-suggest ng inihaw na liempo. Isa din to sa personal favorite ko. Shout out kay Hazel Ann Francisco Baldomar at kay Tessie Foster. At para sa inyo ng mga nag-skip, explain ko lang kung anong ibig sabihin ng dish na to. Itong sinuglaw kasi ay may dalawang component. Actually, no, 2 dishes ito na pinagsama. Pinaghalo natin dito yung sinugba o yung inihaw na liempo at kinilaw o kilawing tuna or kilawing isda. At habang pinaghahalo natin yan, may mga extra ingredient pa tayo na nilagay para magpasarap at para maging mas fresh ang lasa nito. Kaya kung handa na kayo, ito na yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating sinuglaw recipe. Inihaw na liempo. Ipapakita ko rin sa inyo mamaya kung paano ko ito minarinate at inihaw para lang may idea kayo. Fresh na tuna steak. Ito naman yung pipino. Siling haba. Pwede kayong gumamit dito ng siling pangsigang or kahit anong siling haba na available dyan sa location ninyo. Ito naman yung Thai chili pepper. Medyo marami, no? Pero nasa sa inyo kung gaano karami yung gagamitin dahil depende yan sa inyong heat tolerance. At pwede kayong gumamit ng siling labuyo dito. Purple onion. Yan yung tinatawag natin na sibuyas na pula. Pero pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas, ha? Mas preferred ko lang to dahil dun sa kulay na binibigay. Mas nagiging more enticing ang ating dish. At dahil walang kalamansi na available dito ngayon, gagamit tayo ng lemon. Siyempre, kung may kalamansi kayo, mas okay yan. Ito naman yung luya. Nakakatulong yan para magtanggal ng lansa dun sa ating tuna. Gagamit din tayo dito ng suka. Distilled vinegar ang gamit ko. Kaya colorless, Pero pwede kayong gumamit dito ng white or ng cane vinegar. Simple lang yung seasoning natin dito. Gagamit tayo ng asin, paminta, ground black pepper ang gamit ko. Pwede kayong gumamit ng ground white pepper or ng white pepper powder dito. At ng asukal, pampabalanse lang ng lasa to. At eto naman yung listahan ng mga ingredients na yan. Bisita rin kayo sa ating website, panlasangpinoy.com para sa kumpletong recipe. Ihandaan nyo na yung mga sangkap na yan, At kung ready na kayo, tara na, gawin na natin to. Hiwain muna natin itong inihaw na liempo. Para dun sa mga curious at nagtatanong kung paano ko to ginawa, pati na rin yung marinade. Eto, isi-share ko sa inyo. Papangunahan ko na kayo, comprehensive itong video na to. Ito yung lahat ng steps na ginawa ko. Una, hiniwa ko muna yung liempo ng manipis. Hiwain nyo dun sa laman para mas madali kasi kapag inuna nyo sa balat, medyo challenging. And I also suggest na huwag yung masyadong manipis na hiwa, yung sakto lang para may moisture pa rin sa loob. Binababad ko tong liempo sa yogurt. Hindi nyo naman kailangan gawin yan. Ginagawa ko lang tong yogurt technique para nang sa ganun, mas maging tender pa yung liempo. Nagpapalambot kasi yung meat itong yogurt. So nilagay ko lang sa yogurt yan at ni-refrigerate ko lang for about 5 hours. Pagkatapos ng 5 oras, binanlawang ko na to. Ibig sabihin, kailangan talaga natin tanggalin yung yogurt completely. Kasi makaka-apekto sa lasa yan Kaya naman, una, nilagyan ko muna ng tubig dun mismo sa bowl. Hinugasan ko lang isa-isa yung liempo. At pagkatapos nga, mas hinugasan ko pang mabuti. Dinala ko to sa lababo.
At talagang hinugasan natin ito hanggang sa matanggal na completely yung yogurt. And guys uulitin ko lang, hindi nyo kailangan itong yogurt technique. Pero kung gusto nyo lang na maging sobrang tender ng liempo, gawin nyo to. Ngayon naman ay pine-prepare ko na yung marinade ingredients. Ang gamit ko dito ay lime, pwede kayong gumamit ng calamansi or ng lemon. At ang sekreto dyan, maraming bawang, i-crush nyo lang. Paghaluin na natin lahat ng marinade ingredients sa isang bowl. So nandiyan na yung crushed na garlic, yung toyo. Gumagamit din ako dito ng banana ketchup. Nagbibigay kasi ng kulay yan, ng lapot at ng konting tamis. Siyempre, may konting asukal din yan. At maraming paminta, so ground black pepper. At konting asin. At eto na nga, pinipiga ko na dito yung lime. Ganyan na kasimple yung marinade ingredients natin. Kung hindi pa masyadong malapot, pwede tayong magdagdag pa dito ng banana ketchup. At meron pa akong isang ingredient na nilalagay dito. Na malamang yung iba sa inyo, hindi pa nasubukan, pero nandyan lang lagi yan. At ang tinutukoy ko ay ang mantika. Itong mantika kasi, nagre-retain ng moisture yan. At nag-act din yan as carrier ng flavor. So yung lasa ng mga ingredients, kumakapit lahat dyan sa mantika. At mas pinapa-penetrate pa niya yan sa kaloob-looban nitong liempo. Kaya naman mas nagiging malasa yung ating inihaw. So ang ginagawa ko dyan ay binababad ko muna, tinatakpan ko yan at nire-refrigerate ko overnight. Pinaka-ideal overnight para talagang malasa. At after nga nating ma-marinate, yung basting sauce, inihahanda ko na. Yan din yung natirang marinade. Pinapakuluan ko lang para maiwasan natin yung contamination. At once na kumulo na, okay na tayo. Pwede na tayo mag-ihaw. So regular na pag-ihaw lang yan. Pwede kayong gumamit ng charcoal grill or ng gas grill. Huwag nyo lang susunugin kung may apoy, itabi nyo muna. At yun nga guys, no? Kailangan natin dito yung balancing init. So kung may apoy, patayin nyo muna yung apoy. Tapos kung masyadong mainit yung uling, i-scatter natin. At huwag kayong matakot na baliktarin yung liempo ng maraming beses. Ayaw naman natin na matagal na naihaw yung isang side dahil magiging dry lang yan. Kaya nga, multiple times ako na nagbabaliktad ng liempo. Mga every 2 minutes. At bawat baliktad, tsaka naman ang brush ko ng basting sauce. So tinutuloy ko lang yan hanggang sa maluto na completely itong liempo. And at this point, halos okay na to, no? So sigurado na ako na magiging malambot yan dahil nga binabad ko na sa yogurt. At malasang-malasa na rin yan. Nakita nyo naman yung mga marinade ingredients natin, di ba? Tapos binabad ko pa to overnight. So guys, ganyan ako gumawa o mag-prepare ng inihaw na liempo. Kumbaga hindi biglaan. Kaya nga pagdating dito sa resulta, talaga namang masasabi mong masarap at napakalasa at malambot. Kayo ba, ganun din yung preparation ninyo kapag nag-iihaw kayo ng liempo? Mabalik tayo dito sa inihiwa ko. Ganyang kalalaki lang yung kailangan natin. Hindi kailangan na sobrang nipis at hindi rin kailangan na sobrang kapal. Sakto lang. Itutuloy ko lang yung paghiwa pa. Hanggang sa maubos na lahat ng liempo dito na naihaw ko. And after this, yung tuna naman, yung ipe-prepare natin. Sarap talaga. Okay na to. Itatabi ko lang muna. Since okay na tong liempo, hiwain na muna natin yung mga gulay na ingredients. Yung tuna mamaya, ihuli na natin. Nahulog ko kanina, biglang nabali. Pero okay lang yan. Ang ginagawa ko dito sa pipino, babalatan lang muna natin. So kung ayaw ninyong balatan yung pipino, okay lang. Ang importante, hugasan nyo lang mabuti para sigurado tayo na malinis. Kadalasan, kapag pipino ang hiwa dito, crosswise lang yung ganyan. Diba? Sa atin, ang gagawin natin dito, imbis na ganitong hiwa, lilitan pa natin. Pwede ninyong kalahatiin. Depende siguro dun sa laki nung hiwa na ginawa ninyo dun sa pork at saka sa isda, diba? So para sa akin, ayos lang yung ganyan. Or pwede nating lipisan pa to para mas maganda. So yan, okay ng ganitong hiwa. Itutuloy ko lang Ready na to. Luya. Babalatan ko lang tong luya. Pagdating sa luya, sinachop ko lang to ng maliliit na peraso. Makakatulong kasi ng malaki yung luya para magtanggal nun lansa ng tuna. Pagdating sa paghiwa, para mas madali, hinihiwa ko muna ng manipis.
At pagkatapos, hihiwain naman natin ito ng pahaba. At pagkahiwa ng pahaba, tsaka ko palang hihiwain ng maliliit na piraso ito. Guys, okay na to. Siling haba. Para wala masyadong buto, mamasahiin natin yan. Paikot. Ang nangyayari kasi nito, naglo-loosen up na yung mga seeds na napupunta dito sa ilalim na part. Kakat muna natin itong part sa dulo. Nandito kasi lahat ng buto eh. Ayan o, di ba? Makikita nyo naman yung buto na nandun sa part na yon. Tapos pwede na nating hiwain ito ng sabay-sabay para mabilis. Okay? So inihiwa ko lang to diagonally. And hindi natin maiwasan na magkaroon pa rin ng buto yan. Pero kung meron man, konti na lang. Diba? At ito nga yung ginagawa ko dyan. Ikakat na natin yung mga dulo. Okay? Bubuksan na natin to. Kasi nga, panay buto na yung loob. O, kita nyo, diba? So, yan. Pwede na natin hiwain. O, yan guys. Ready na rin tong mga sili. Sasama ko lang to dun sa unang nahiwa na natin. At speaking of sili, eto pa. Gagamit din tayo ng medyo maanghang na sili, Thai chili pepper. Kaya medyo kasi may mas maanghang pa dyan, yung siling labuyo. Nasa sa inyo kung gaano karaming Thai chili pepper ang gagamitin ninyo o kung matapang-tapang kayo, siling labuyo, sige, okay lang yan. Alam niyo guys, may kwento ako sa sili. Naalala ko lang bigla. Kasi habang nagde-demo din ako ng katulad ng ganito, so nagsushoot ako sa isang video, no? E di ganyan, wala akong guantes. Kasi ganyan talaga guys, kapag naghihiwa ako ng sili, hindi na ako nagagwantes, naghuhugas sala ako mabuti. Yung sili na hinihiwa ko, labuyo. So naghugas ako, pagkahiwa ko mga 2 beses, bigla ako naihi. So kala ko okay na, no? Kasi naghuhugas ako eh. Pagkatapos, hindi ko na natuloy yung video, as in pulang-pula ako. Alam niyo na kung bakit. Kaya, ingat lang ha, kapag maghihiwa kayo ng sili, hugas kayo mabuti. So yan, okay na tong sili natin. Definitely, hindi ako uminom ng tubig para sigurado hindi ako mag-CR ngayon. Mamaya na. Sibuyas na ang ating hihiwaing ingredient. Medyo masyadong malaki to, ano? Siguro mga kalahati. Ito, tatabi ko muna. Pagdating sa sinuglaw, ang hiwa ko ng sibuyas dito yung pahaba. Pero since malapad itong sibuyas at medyo may kahabaan, ang gagawin ko dito, hahatiin ko sa gitna. Tapos pahaba yung hiwa natin. So ganito lang yan. Hiwain ko muna dito sa gitna. Then, hihiwain ko na dito sa gitna niyan. And tsaka ko palang hihiwain to ng maninipis. So, paano? Ganyan lang. Yan yung gusto natin dito sa sinuglaw. Yung maninipis lang na hiwa na sibuyas. And guys, instead na kalamansi, gagamit tayo dito ng lemon. Wala na kasing kalamansi dito. Ngayon yung tanim ko, hindi pa nagbubunga. Ngayon, nahiwa na natin lahat ng mga ingredients. Ito, last but not the least, yung tuna. So guys, eto na yung tuna natin. So ganun din. Gagawin natin yung parang sa liempo, no? Hihiwain ko lang to, pero ang difference nito guys, ay ida-dice natin ito. Or hihiwain natin into cubes. So kung gusto nating hiwa, mga ganyang kalaki lang. Sakto na to. So pwede nating isa-isahin. Huwag masyadong maliit, huwag masyadong malaki ha. Tapos eto, pag ganyan yung tuna ninyo, yan. At kung curious kayo, kung aside from tuna, ano-ano pa ang pwedeng ibang isda na gamitin natin? Depende kasi guys, no? Unang-una, budget, di ba? May kamahalan yung tuna. So pwede kayong gumamit ng tanggige or kung may budget, actually salmon, okay din. Sinubukan ko salmon dito and it works too. Pero kung tatanungin nyo ako ng personal preference, I would say na tuna talaga. Ito kasi yung nakasanayan eh. And besides guys, meron din ako kasing ginagawa dito sa tuna meat para matanggal yung lansa. Kumbaga para makabawas sa lansa. Eh medyo tough yung tuna meat. So yung pagpiga, pinipiga ko kasi ito ng konti eh. Para sa akin, mas na-apply ko yung technique kapag tuna meat yung gamit ko. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano ko ginagawa yung sinasabi ko. Okay, for now, okay na to halos. Pagdating sa sinuglaw, una natin syempreng ipe-prepare dito yung pork. Nakwento ko nga sa inyo kanina, di ba? Kung paano ko ginawa yung ating inihaw na liempo. At once na ma-prepare na yung pork at mahiwa na to, etong tuna naman. Pagdating dito sa tuna, hindi natin ito basta-bastang ikikilaw. Hinuhugasan ko pa yan.
Anong ibig sabihin? Well guys, hindi tubig ang panghugas natin. Meron ako ditong suka. Ang gamit ko, distilled vinegar. Pwede kayong gumamit ng white vinegar or cane vinegar dito. Maglalagay lang muna ako dito ng mga 3/4 cup. At hahaluin ko lang mabuti yung suka dito na initially nilagay natin o pinagsama natin dito sa tuna. Ito yung sinasabi ko kanina kung bakit mas gusto ko or mas preferred ko ang tuna. Dahil medyo tough yung meat nito. Pag sinabing tough, yung tipong kahit na piga-pigain mo ng konti, alam niyo yun, hindi siya nasisira. So kumbaga hindi siya mushy, no? Hindi siya nadudurog ng agad-agad. Makakatulong kasi itong ginagawa nating step para mabawasan yung lansa ng tuna. So yan, binababad ko muna to. Mga 8 to 10 minutes lang. So habang nangyayari yan, bahagyang naluluto yung tuna sa suka, no? Dahil di ba yung suka is acidic, no? So acid siya, acetic acid, right? Kapag nakakita kasi kayo ng perfectly shaped na tuna, yung tipong kakahiwa pa lang yung itsura, ibig sabihin hindi pa natin na-press mabuti. Kaya pinipress ko yan. So makikita ninyo, ayan diba? Hindi na siya ganun ka-perfect. Wala nang mga edges, kung baga. So okay na to. Itatabi muna natin itong tuna. And after 8 to 10 minutes, tatanggalin ko na yung suka. Okay? So, i-drain na natin itong suka habang pinipiga ng konti. Tapos mamaya kapag ipe-present ko to sa inyo, wala nang suka. Kumbaga, okay na to. Pwede na nating ituloy yung process natin dito. At habang nakababad yung tuna, i-prepare muna natin yung dressing nito. Ito yung suka. Maglalagay din tayo dyan ng asin, asukal. Itong asukal, hindi yan pampatamis pampabalance lang ng flavor yan. May ground black pepper din tayo dito pero optional ingredient to Gamit lang kayo kung gusto nyo. Ako gamit ako konti lang. Hahaluin ko lang itong mabuti. Yan, kaya natin sineseparate yung paghalo dito sa mga seasonings natin para talagang matunaw ito. Dahil kapag pinagsama-sama lang natin yung mga ingredients sa isang malaking bowl mamaya na may tuna na at may pork, diba? Parang mas mahirap nating haluin Gusto natin dito na sigurado na mag-dilute na to. Ilalagay ko na dito itong luya. Isa pa tong luya, gusto nating ma-optimize yung lasa. Para talagang mabawasan yung lansa ng isda, di ba? At yung sili na rin, o yung Thai chili pepper natin. O yan, hahaluin ko munang mabuti to. At since okay na, itatabi ko na muna to. Check ko lang yung fish kung okay na. So guys, at this point, nasa 10-minute mark na tayo ng pagbabad sa tuna. So ang ginawa ko dito ay piniga ko lang at tinanggal ko yung liquid totally. So makikita ninyo ngayon na ayan na siya. O diba? Halata na piniga, no? Pero hindi ko naman piniga yung tipong nanggigigil. Yung sakto lang. Ito na nga, yung ginawa natin kaninang mixture ng suka with the rest of the ingredients, hahaluin na natin dito, no? Pagsasama na natin. Then, itutuloy lang natin yung pag-toss. So, pwede pa nating ikilaw ito bago natin ilagay yung mga ingredients pa. Para talagang siguradong-sigurado tayo na maluto ng maayos yung tuna. Pag sinabi kong maluto, literally, naluluto talaga yung tuna sa pamamagitan ng pagbabad. Dahil nga, yung acid ng vinegar ang magluluto dito. At hindi lang yan. Meron din tayong lemon, di ba? Ito naman yung citric acid. O yan, makakatulong yan para lalong maluto itong tuna. And don't worry guys, hindi ito magiging sobrang asim dahil nga, tinimplahan natin ng maayos, di ba? Yung ating dressing kanina. Actually, dapat kalamansi yan. Para mas okay talaga. Iba talaga lasa ng kalamansi Ito-toss ko lang uli para lang ma-distribute mabuti yung mga ingredients. I suggest na gawin nyo muna to bago ninyo paghalu-haluin lahat. Let's give a little bit of time dito sa tuna para lalong makilaw mabuti. Ilagay nyo muna to sa loob ng refrigerator, takpan nyo muna. Kahit siguro mga 30 minutes to 1 hour. And then after that, pwede nyo nang ituloy yung paggawa ng sinuglaw. Pero kung talagang nagmamadali kayo, bigyan nyo lang ito ng mga 10 minutes or 15. Ganyan, mga 15 minutes para sigurado. Then, ihalo na natin yung ibang mga ingredients pa. For now, itatabi ko muna to. So guys, eto na. After 1 hour, masasabi na natin na kilawin na to or kinilaw. Kasi nga, naluto na yung isda. Pero for now, titikman ko muna. Para ma-enjoy natin separately yung kinilaw. Kinilaw na tuna. Saktong-sakto yung lasa. Pwedeng pampulutan, pang-ulam,
Ito yung gusto ko sa kilawin Ayaw natin ng kilawin na sobrang asim. Gusto natin yung balanse. Although maasim talaga yan, pero hindi dapat yung sobra. Ito pa lang okay na Paano kapag nilagyan pa natin ibang mga ingredients? O di ba? Mas mali-level up na yan. So ito na nga. Speaking of freshness, meron tayo ditong pipino. Cucumber, no? So yan, nahiwa na natin. Sibuyas. Yan yung ating purple onion. At ito nga yung siling haba. Na optional lang just in case na may extra kayong siling haba, gamitin niyo. Once na mapagsama-sama na natin itong mga sangkap na to, ito-toss ko lang uli. Papabayaan ko lang to na ma-distribute evenly. At hindi pa tayo tapos dahil meron pa tayong inihaw na liempo. Yun yung final ingredient na ilalagay natin dito. At ito na nga, yung ating inihaw na liempo. Isama na natin para makompleto na. Ayan guys, tapos itos lang din natin uli. Diba? Sinuglaw. Nakita nyo na kung bakit dalawang component at kung paano mas okay, di ba? So, inihaw na liempo, tapos yung kilawing isda o kinilaw na isda. Nilagyan pa natin ng cucumber para mas fresh. Ang ginagawa ko dito, once na ma-assemble ko na at kompleto na lahat ng mga ingredients, tinatakpan ko lang to ng cling wrap. Tapos, i-refrigerate ko lang bago i-serve. Mas gusto ko kasi yung sinuglaw na sinaserve na medyo chilled. Kayo ba, kapag sinuglaw, gusto na ba yung chilled, room temperature, o yung iba iniinit pa? Yung iba kasi, iba-ibang preference Pa-comment naman para malaman natin. Ayan, so, make sure lang na nahalo na ito mabuti. Inakain natin na to with our favorite drinks. Kung ano man yung drink na yon And besides that, pwede rin itong iulam. Tikman na natin. Gusto ko lahat ng components meron ako. So may tuna, liempo, din yung mga siling at sibuyas. Yan, tapos damihan pa natin ng tuna. Guys, eto na. Ito muna tayo sa tuna. Grabe. Mas sumarap siya. Kasi kanina tinikman natin, diba? Ang maganda dito sa tuna, may smoky flavor na. Galing nga yan doon sa liempo. Kasi nga nag-share sila ng mga properties, diba? Nung lasa, kumbaga. Ito, liempo with cucumber. Guys, ang sarap. Nandun yung crunch. So yung texture nandun yung freshness ng cucumber at yung napakasarap na lasa ng liempo. Ang hirap pumintong kumain, sa totoo lang. Matanong ko lang kayo, paano ba kayo gumawa ng sinuglaw kung gumagawa kayo nito? Yung iba kasi syempre nung gamit dito yung suka na galing sa tuba. Mas okay yun Hindi na ako nakakuha ng ganung ingredient dito. Nasubukan nyo na ba yung ganon? Pa-comment lang at kung meron pa ba kayong mga ibang ingredient na nilalagay dito na hindi natin naisama. Para next time around at least masubukan natin. Subukan itong ating sinuglaw recipe guys. Panalo. Guys, tara! Kain tayo! Okay yung sinuglaw, no? Sana subukan ninyo, Ngayon naman, sa sweet and sour fish naman tayo. Nasubukan nyo na bang magluto nito? Ito yung paraan ng pagluto ko ng sweet and sour fish. Salamat nga pala dun sa mga nag-suggest ng dish na to At eto, shout out muna sa inyo. Sa sobrang dami, hindi na natin malahat. Pero eto yung mga nakita natin. Shout out kay Eset Erna, Erlene R. Rosilio, Army Sasuman, Maria Vivian de la Cruz Reyes, at Rolibeth Galio Catulmo. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Piniritong isda. Para dun sa mga magtatanong kung anong klaseng isda ang gamit ko, ito yung tinatawag na sea bass. Pwede rin kayong gumamit dito ng tilapia o kung anumang isda ang available dyan sa location ninyo. Mas maganda sana kung ganito kalaki yung gagamitin nating isda. Huwag yung masyadong maliit. Red bell pepper, green bell pepper, carrot, sibuyas. Ang gamit ko dito ay yung yellow onion. Kailangan din natin dito ng luya at ng bawang. At ang responsable sa pagiging sweet at sour nito ay ang mga sumusunod. Granulated white sugar. Ito yung ordinaryong asukal na ginagamit natin sa pagtimpla ng kape.
white vinegar, at tomato ketchup. Ito'y nagbibigay ng kulay at konting asim dito sa ating sweet and sour sauce. Kailangan din natin dito ng tubig at ng mantika. At ito naman yung kumpletong listahan ng mga sangkap na yan para may guide naman kayo. Ready na ba? O tara na, pagluto na tayo. Bell peppers. Meron tayong red and green. Para syempre, mas maganda, di ba? Paskong-pasko yung kulay. Pero ang totoo niyan guys, kahit isang kulay lang ng bell pepper, walang problema. Mapa-red man yan o green, yung iba nga may yellow at orange pa eh. Tanggalin lang muna natin yung buto. At nasa sa inyo kung paano nyo hihiwain yung bell pepper. At guys pati yung mga dulo ng bell pepper gagamitin natin para hindi masayang. Hiwain nyo lang na manipis. Siyempre, mas manipis na hiwa, mas maganda. Ang tanong, ano yung mas madaling part na hiwain? Yung skin ba na nakalagay sa ibabaw o nasa ilalim? Actually guys, depende yan sa kutsilyo ninyo. Kung medyo purol, I suggest na yung skin nasa ilalim. Kasi nagsaslide kapag yung skin nilalagay nyo sa ibabaw. Pero since etong ating pandasang Pinoy knife ay ubod ng talim, edi kahit saan. Bahala kayo. Ayan Para sa akin, mas madali yung ganito. Kung medyo mahal ang bell pepper at maayos naman yung presyo ng carrot, bawi na lang kayo sa carrot. Pagdating naman sa carrot, ang gamit ko dito maliit lang na manipis. Pero nasa sa inyo kung medyo malapad yung carrot na gamit ninyo, okay lang yan. Mas maganda nga yun Balatan nyo lang. Gamit kayo ng vegetable peeler para mas mabilis. Or kung masanay kayo gamit ng kutsilyo, again guys, nasa sa inyo yan. Hinihiwa ko to ng diagonal na manipis. Ito yung mabisang paraan para sa akin So ganyan lang. Pero hindi pa tayo tapos dyan dahil nililayer ko pa yan. Again, wag ninyong pupunuin masyado or tataasan yung layer. Para nang sa ganun, hindi kayo nahihirapan. Yung sakto lang. Luya. Ganun din, babalatan ko lang. Pagdating sa luya, ganun din yung hiwa natin. Pakaba rin ng manipis. Hiwain lang natin ng manipis. So yan, ayos na to. Ganyan ang kadali. Next, itong sibuyas naman. Lahat ng hiwa natin, pahaba. Cut nyo lang muna yung taas na part ng sibuyas. Huwag nyo munang puputulin itong part na malapit sa root So ito yung sibuyas, buo pa, di ba? Kaya natin hindi hinihiwa to, itong dulong part, yung malapit sa root. Dahil ito yung hawak dito sa mga isa-slice natin. Papakita ko sa inyo. Slice nyo na ng manipis. Yan di ba? Manipis lang. Then, puputulin nyo lang itong dulong part. Yung kaninang sinasabi ko sa inyo. Eto, pansinin nyo. Guys, ready na kagad yung sibuyas. Gawin din natin yan dito pa sa kabila. At pagdating naman sa bawang, pitpitin nyo lang yan. Tapos, i-chop nyo lang. Gamit kayo ng almeres or ng side ng kutsilyo o yung puwitan ng kutsilyo. Yan, depende yan kung saan kayo mas komportable. Ngayon naman, iluto na natin itong ating sweet and sour fish. Ang kagandahan dito sa ating dish, ang bilis lang lutuin ito. Yung sweet and sour sauce lang talaga ang gagawin natin dahil yung tilapia, naprito na. At speaking of tilapia, simple lang na ginawa ko dyan. Inasinan ko lang yan at pagkatapos nga pinirito ko na hanggang sa maging golden brown. Yung tipong medyo crispy yung outer part, yan yung gusto ko sa piniritong isda. At once na ganito na nga yung ating isda, ibig sabihin yan, pwede na nating iluto yung sweet and sour sauce. Eto, nagpainit na ako ng pan. Mantika. Mabilis na naiinit yan dahil pinainit na natin yung pan beforehand. Mapapansin ninyo, pagkalagay, nagde-disperse na kagad, Ibig sabihin, mainit na yung gitna niyan. Yan, pabayaan muna natin yung bawang na dahan-dahan na maluto. Gusto nyo ilagay yung bawang sa isang side, pwede rin. Para maging pantay yung pagkakaluto niyan. Diba? Parang nagdi-deep fry lang tayo. Minomonitor lang natin dito yung kulay ng bawang, Gusto ko kasing makita na medyo nagbabrown na to ng konti bago natin ilagay yung mga susunod pang mga ingredients. Yan gusto kong sabihin sa inyo. Nagbrown na yung bawang ng konti. Kunin na natin yung sibuyas. Ilagay natin kaagad.
At pwede na rin natin ilagay kagad yung luya dito. So inahalo ko lang yan at itinutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa maging malambot na ng tuloy yung sibuyas. Siguro mga 30 to 35 seconds, ayos na to. Yung carrots naman ang ilalagay natin. So yan, straightforward yung pagluto natin dito. Yung mga ingredients, isa-isa lang natin na ginigisa yan. Yan o. Diba? Kumbaga yung mga ginigisa natin, sakto pa lang yung texture, no? Hindi siya lumalambot ng sobra-sobra. So ayaw kasi natin ng super lambot. Ilagay na natin kaya dito yung mga bell peppers. So guys, etong niluluto natin na sweet and sour fish, ideal ito kapag nagmamadali kayo at meron na kayong napritong isda. So kunyari, gusto niyo itong i-prepare beforehand. Pwede nyo namang iprito na yung isda a day before, tapos i-refrigerate nyo lang. Tapos gawa kayo ng sweet and sour sauce kinabukasan, ganyan ang kabilis. Hindi naman kasi natin kailangan na maging malutong yung isda eh. Dahil kapag nilagay na natin sa sauce yung isda, kung malutong man yan, mawawala na yung kalutungan nun, di ba? Ang importante, maluto lang yung isda at mapritong mabuti para naman talagang malasahan natin. So nandito na tayo sa sauce components, ha? Ito yung isa sa mga nagpapaasim dito, suka. Ang gamit ko dyan, white vinegar. Pakuluin nyo lang. So yan, kumukulo na, diba? Yan, once kumulo na ng bahagya, pwede na yan. Haluin na natin. And next, meron ako ditong tomato ketchup. So sabi ko nga kanina, diba? Itong tomato ketchup, nagbibigay din ng asim yan and at the same time, yan yung responsible sa pagbigay ng kulay dito sa ating sauce. So yan, konting halo-halo lang. So eto na lahat ng mga sour component natin. Pagdating sa sweet, literally guys, asukal. So granulated white sugar ang gamit natin. Para dun sa mga magtatanong kung pwede bang brown sugar dito, pwede rin, pero I suggest na granulated white sugar na lang para dun sa kulay. Kasi kapag brown sugar ang gagamitin natin, hindi na magiging mamula-mula itong ating sweet and sour sauce. So iba yung itsura niyan. So ginagawa ko dyan, ginigisa ko lang ng konti pa. Pwede na nating timplahan ngayon yan ng asin. Mamaya, check natin yung lasa. Para kung may kulang, pwede natin dagdagan. At ng ground black pepper, nasa sa inyo kung gaano karami. Maglalagay na tayo dito ng tubig. Yan, pagkalagay ng tubig, konting halo-halo lang muna. So ito, kailangan ko lang munang pakuluan pa sa tubig yung mga ingredients natin. Kasi nga, kakapit sa tubig yung natural flavors nito, di ba? So, pabayaan lang muna natin. Meron ako ditong cornstarch at may natira pang tubig, hindi ko nilahat. So, paghahaluin ko lang yung cornstarch sa tubig, ito yung tinatawag natin na slurry. So, pag sinabing slurry, ito yung mixture ng cornstarch at tubig lang at nakakatulong yan para magpalapot dito sa ating sweet and sour sauce. So, yan, mapapansin niyo, no? Lalakas na ko yung apoy. Konting halo-halo. Mapapansin niyo yan lalapot na yan bigla. So itutuloy lang natin ang pagluto dyan habang lumalapot na ng unti-unti. At habang nangyayari yan, magdadagdag lang ako ng paminta dito. Ngayon guys, pagkalagay ko ng paminta, titikman ko lang to just to make sure na okay na ba yung alat. Dahil inasalan ko na kanina, gusto ko sigurado tayo sa alat nito. Konting asin pa, lalarga na to. O guys, ayos na tong sweet and sour sauce natin. Ang tanong, saan papasok yung isda? Actually guys, ang sagot, now na. Ipasok na natin yung isda. Dahil nga, sabi ko kanina, di ba, hindi naman kailangan maging sobrang luto ng isda kapag nagluluto tayo ng sweet and sour fish. Actually, hindi nga kailangan maging malutong nito dahil kapag nilagay na natin sa sauce, ayan na. Mawawala naman yung kalutungan, di ba? Ang gusto natin dito, yung flavor na nabibigay nung pagprito sa isda. Dahil ibang-iba yan compared sa hindi pa na pritong isda na gagamitin natin dito. So, yan. And at this point, guys, ay hihinaan ko lang yung apoy. So, nilagay ko lang siya between low to medium, no? Tapos yan, papabayaan ko lang na maluto dahan-dahan yung isda. So, nilagay ko yung isang part ng isda sa ilalim. Habang dahan-dahan kumukulo yan, yung flavors dumidikit na sa sauce. Kailangan din nating bali-balik ta rin yung isda
para both sides yung makuna ng lasa ng sauce, di ba? Hindi lang isang side, para patas. So, yan. Then, itutuloy ko lang yung pag-simmer dito. Ibig sabihin ng simmer, lowest setting. O, yan. I-simmer lang natin ito ng mga 3 minutes pa. Pabayaan lang natin na kumapit yung lasa ng isda dito sa sauce. And after 3 minutes, pwede na natin itong ilipat sa isang serving plate. Tapos, i-serve na natin. Gulat kayo, no? Ganun lang kabilis. Totoo yan. Guys, maniwala man kayo hindi, ganyan lang talaga kadaling magluto niyan. Kaya, sana ha, subukan nyo ang ating recipe para matikman nyo rin kung gaano talaga kasarap to. Tikman na natin. Hindi na muna ako magra-rice. Ang dami ko na nakain eh. I-enjoy ko lang yung lasa nitong sweet and sour fish. Yun yung kagandahan kapag malaking isda yung gagamitin natin para hindi na tayo naghihimay pa ng tinik. Ang sarap. Parang bigla ko na-relax. Ganun yung pagkakalasa ko. At guys, yung pagkakatimpla natin sa isda, malaki din talagang kinalaman. Dalawa yung nagtutulungan dito eh. Yung sweet and sour sauce natin, ito talaga yung ina-expect kong lasa. Sweet and sour na balanse. Nandyan din yung lasa ng bell pepper. Na alam nyo naman na distinct, di ba? Pero, nagpapasarap sa dish. And at the same time, nag-combine dyan yung lasa ng isda. Yung isda na pinirito na. Alam nyo yun yung tipong well-seasoned na isda. Sabay lagay ng ating sweet and sour sauce. And ang resulta nga guys, ito. Napakasarap. Napakalasa. Saktong-sakto lang talaga guys. Kaya sana subukan nyo itong ating sweet and sour fish recipe. At balikan nyo ako dito Let me know kung gaano nyo ito nagustuhan. Ititira ko ng iba para may kainin sila. O yan nakakarami na tayo. Sana nagustuhan itong ating pinapresent so far At gusto ko rin sanang malaman yung feedback sa inyo. Okay ba na pinapakita natin uli yung mga iba't ibang ingredients pati yung listahan? Paki-comment para at least alam ko kung ano yung gagawin ko next time. At kung sa tingin niyo ay nakakatulong itong video natin, baka naman pwedeng mag-request na paki-share at paki-like na rin ito. O ngayon naman, lutuin na natin yung fish sisig gamit yung daing na bangus na pinirito natin. At guys, ito na yung shoutout natin dun sa mga nag-suggest ng daing na bangus. Big shoutout kay Jenny Kasalhay Bumagat, Sylvia Jose, at Elsa Tongyo Pamintuan. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating fish sisig recipe. Daing na bangus. Ito yung fresh bangus na marinated at pinirito ko lang yan. Dahon ng sibuyas. Purple onion. Mas preferred ko ang ganitong kulay ng sibuyas dahil nga dun sa contrast na nabibigay nito. Siling haba. Pwede kang gumamit ng siling pangsigang dito. Thai chili pepper or siling labuyo. Gamitin nyo lang yung sakto sa panlasa nyo Huwag nyo dadamihan kung mahina kayo sa maanghang. Mayroon din tayo ditong chicharon. Pampalutong yan dito sa ating fish sisig. Naglalagay din ako ng luya, ng mayonnaise. Konti lang. Garlic powder. Gagamit din tayo dito ng butter, ng ground black pepper, at ng asin. At ito naman yung listahan ng mga sangkap na yan. Kung handa na kayo, tara na, magluto na tayo. Siyempre, una muna nating ipe-prepare itong bangus. So itong bangus guys, ito yung mabibili na ninyo na bangus na templado na. Pinirito ko lang yan. Kapag nagpiprito ako ng daing na bangus, medyo generous ako sa mantika. Hindi naman kailangan bagong mantika ang gamit natin Katunayan, nagamit ko na tong mantika one time sa pagprito ng baboy. O mas magiging flavorful pa, di ba? Inuuna kong iprito dito yung part na may laman. Para naman malaman natin talaga kung gaano katagal yung duration ng pagluto kasi masisilip natin at once na mag-brown na, pwede na natin ibaliktad. At pagkabaliktad nga, ginagawa ko rin yung same step. So kumbaga same duration din dun sa part na kung yung balat naman yun nandun sa ilalim. Basta importante dito, iprito nyo lang to gamit ang medium heat para naman hindi masunog agad. At okay na nga to. Ganyan lang kasimple. Aside sa pagprito, pwede nyo ring i-bake ito. So, nasa sa inyo. And right now, since ready na nga itong bangus, pwede na natin itong i-shred. Ang kailangan natin dito, tatanggalin lang natin itong, diba, yung laman. As in, ganyan lang. And then, dito ko na lang i-shred para mas madali.
Yan guys, so ganito lang gagawin natin hanggang sa matanggal na natin lahat ng laman dito sa dalawang bangus. At para dun sa mga curious uli kung ano yung pwede nating gamitin na isda aside sa bangus. Well, any fish na malaman, pwede. Galunggong nga actually guys, pwede rin Basta ba hihimayin ninyo So gamitin niyo yung malalaki sigurong galunggong para mas madali. And I'm sure may mga magtatanong dyan, pwede ba dito yung tuna? Like tuna in can? Well, actually guys, sinubukan ko na. Okay, nag-work din naman siya. At pwede nga nating ipatong dito sa ibabaw ng balat ng bangus yung nagawa na nating sisig. And guys, eto na nga Once na matanggal na natin, i-shred lang natin yan. As in, literal na i-shred nyo lang na ganyan Maliliit na peraso. Guys, nilipat ko lang dito sa mas malaking bowl So kung nakikita niyo yung ganyan lang, saktong-sakto na to After nating ma-shred yung piniritong bangus, i-prepare na natin yung mga ingredients pa. Dahon ng sibuyas. Pinaghihiwalay ko lang dito yung puti at yung green na part. Tanggalin nyo lang muna yung ugat. Hiwalayin natin yung white part sa green part. Then, una kong chinachop muna dito yung white part. Yan, at ito yung green part. So, ganun din, Medyo may kaliitan yung paghiwa, pero wag naman yung sobrang liit at sobrang nipis, Yung sakto lang, parang ganyan lang. Luya. Itong luya, babalatan ko lang muna to. At pagkatapos, ay hihiwain ko lang ng maliliit na peraso. Sukat muna ako sa ilalim para mahiwa ko to ng medyo malapad. Yan, hiwain natin ng malapad. Tapos, kung sanay kayong maghiwa ng luya na pahaba, yung parang matchstick yung piece, yung parang ganyan, di ba? Gawin ninyo. Tapos niyan, ito lang, Chop nyo lang. Yan, itong luya naman pwede nating sabihin na optional ingredient lang to or kung hindi man optional, siguro konting luya lang ang ilagay ninyo. Nakakatulong kasi to para magtanggal nung lansa ng isda kapag gagawin nating sisig. Pero pwede kayong gumawa ng fish sisig kahit walang luya. Ito naman next, sibuyas. Para sa akin, importante talaga yung paggamit ko ng purple onion pag fish sisig. Pagdating dito sa sibuyas, part nito gagamitin natin ng panggisa. Gigisa natin sa butter. At yung ibang part naman ito, ihahalo natin ng hilaw dun sa naluto na fish sisig. Sinachop ko lang to. Hindi naman yung kaliitan yung sakto lang. Gusto na naman nating makita kasi yung sibuyas dito. Dahil nga dun sa kulay. Kaya ganyan. So ganyang hiwa lang yung gusto natin sa sibuyas. Gumagamit din ako dito ng siling haba. Ayan. Pagdating sa siling haba, pwede ninyong tanggalin muna yung buto or pwedeng hindi na. Hinihiwa ko lang diagonally. So guys, ito, kung ganitong klaseng sili yung gamit ninyo at ayaw ninyo masyadong mabuto, well, unang-una, kailangan nyo munang masahiin yung sili. Yan. Tapos pitik-pitikin ninyo kasi, seryoso to Maglulusin kasi yung mga buto niyan at pupunta lang dun sa pinakailalim na part. Okay? Puputulin lang natin yung sili dito. Siyempre may buto pa rin yan, pero hindi na ganun karami. So yan Kung mayroon man, konti na lang. O wala na, di ba? Dahil nga yung buto, nandito na nag-concentrate. So yan, papakita ko sa inyo. Slice ko lang muna to Ayan, di ba? Halos walang buto. Actually, walang buto, literally Nice. Pagdating naman dito, ito na yung mabuto na part. So, tatanggalin ko yung tangkay sa ibabaw. Dito nakakapit lahat ng buto Hatiin nyo lang, like ganyan. Tapos buksan ninyo. Nandiyan na yung buto niya, So, ang gagawin nyo, scrape off nyo lang to tapos hiwain nyo yung sili. Thai chili pepper. Kung siling labuyo gamit nyo, mas maanghang yun. So, kaya nga ng lagi ko sinasabi, nasa sa inyo kung anong klase ng sili yung inyong gustong gamitin. Dahil may kinalaman dyan, yung tolerance ninyo sa anghang. At kung naghihiwa kayo ng sili, kagaya ng ginawa ko, tapos kinamay ninyo, wag na wag kayong kakamot sa mata Maghugas muna kayo ng kamay mabuti, mga 2-3 beses. Para sigurado. Yan. O eto na iluto na natin yung ating fish sisig or bangus sisig. Pagdating sa pagluto nito, super bilis lang. Hindi naman natin kasi kailangan lutuin ito ng matagal Dahil ngayong bangus naluto na, di ba? Kung baga, igigisa na lang natin ito with the other ingredients. Kaya ito, butter lang ang gagamitin natin. Kadalasan kung matagal na lutuan, di ba mapapansin niyo, naghahalo ako ng mantika para hindi masunog yung butter. This time around, itong butter lang, okay na to. I-melt lang natin yan.
And habang nagme-melt, ilalagay ko na dito yung white part ng dahon ng sibuyas. Pati na rin itong ating purple onion. Kukuha lang tayo dito ng bahagya. Yung iba, gaya ng sabi ko kanina, no? Ihahalo na lang natin yan with the sisig later. Kasi karaniwan naman hilaw na sibuyas ang ginagamit pag sisig, diba? So, konting gisa-gisa lang. Kung baga ang ginagawa natin dito ay sinuswet lang natin yung onion. Gagamitin natin dito yung ating siling haba. Kasi iba pa rin talaga yung flavor ng sili, di ba? So kung talagang hindi kayo into spicy food, di bawasan nyo lang yung sili. So yan. Mapapansin niyo, nagsusweat na, no? So ito na yung pagkakataon para ilagay natin itong bangus o yung ating fish flakes. May mga buo-buo pa dyan, okay lang. Ayaw naman nating maging sobrang pino to eh. Lalo na yung tiyan, diba? Mamaya hanapin ko yung tiyan dyan. Mahilig din ba kayo sa tiyan ng bangus? Sarap eh, no? And at this point, maglalagay lang ako ng konting garlic powder. Yan. Additional flavor lang to. Pagkalagay ng garlic powder natin, ito turn off ko na yung heat. Ganyan ang kabilis. Sabi ko nga sa inyo eh, hindi na natin kailangan tagalan ng pagluto dito. Dahil baka ma-overcook naman, gusto lang natin mahalo yung mga flavors at malabas yung flavors ng mga ingredients na ginisa natin kanina. As it cools down, kunin na natin dito yung Thai chili pepper. Doon ko palang ilalagay yan. At maglalagay tayo dito ng luya. So, konting luya lang muna ilalagay natin. Hindi natin ilalahat to dahil baka naman maging overpowering, diba? Enough lang na luya. At hindi ko na ginisa yung luya, ha? So, kung gusto nyo igisa yung luya, pwede nyo rin gawin yan. Pagkalagay ng luya, konting halo lang. Titimplahan ko lang muna to. So, asin. Nakatry na ba kayo magluto ng fish sisig? Paminta. Kung hindi pa, subukan nyo to, ha. Kung walang bangus na boneless na available, pwede naman kayong gumamit ng ibang klaseng isda, gaya na sabi ko kanina. So, kung ano yung available dyan na malaking isda. Pero di ba kapag sinabing sisig, dapat medyo dikit-dikit ng konti. Kaya nga, naglalagay tayo dyan ng mayonnaise. Konti lang. O di ba, napaka-straightforward. Pagkalagay ng mayo, itos lang natin yan. Kusa nang hahalo yan with the other ingredients. At napansin nyo, mainit pa no, dahil umuusok pa. So yan talaga yung gusto natin. Sadya yan, ha? Ilalagay na natin dito yung rest ng sili na haba. Along with the onions, no? Yung sibuyas. Tapos itutuloy lang natin yung paghalo dito. Kayo kung gusto niyo yung lutong-luto yung mga gulay, pwede ninyong i-turn on yung heat tapos ituloy niyo lang yung pagluto. Sa akin, hindi ko nagagawin yan. Dahil lalambot lang yung mga gulay eh. Gusto natin dito may konting texture. Meron pa tayong dahon ng sibuyas dyan. So, lagay din natin yung dahon ng sibuyas dito. Yan ang gusto ko sa ating fish sisig eh. Kapag serve to sa harap ninyo, di ba parang, uy, ang ganda naman yan. Tapos titignan ninyo, tapos masarap. Tapos mapaparami kayo ng kain. Yan yung gusto nating mangyari ngayon. Yan guys, so okay na to. And speaking of texture, meron ako ditong ingredient na hinahalo. So, chicharon. So, pork rinds yan, ha? Sadyang hindi ko dinurog ng sobra. May konting malalaking mga parts dyan, ano? Konti lang muna yung halo ko. Yung natira, itatap natin mamaya once na ma-plate na natin yan. Itong nilagay ko, para lang mag-distribute dito sa rest of the ingredients para kapag isusubo ninyo, titikman, mahuhuli ninyo pagkakagat. Sound effect pa, no? Pagkakagat, ganon, di ba? O, already may texture na tayo. So yun guys, ganyan lang kadali at kasimple magluto ng fish sisig. Ililipat ko lang to sa isang serving plate. Kaya nga guys, once na maluto na to at ready na rin yung skin ng bangus na pinagtanggalan natin kanina ng laman, eto na. O diba? Itatap lang natin. Tapos tingnan nyo, mas marami ngayon yung niluto natin compared dun sa kanina, no? So magiging malabundok yan in terms of dun sa dami. Maglalagay lang tayo dito ng extra pa na chicharon. Diba? Yan. Ito na ang ating fish sisig. Kung ganito yung fish sisig mo, di ba? Pagkahain pa lang, kailangan tikim agad. Kaya yan yung gagawin natin. Well, nakakapanghinayang man na sirain yung pagkakaayos, pero wala eh. Talagang para dyan yan. Wow. Gusto ko kunin yung lahat ng mga ingredients dito, yung magkakahalo na.
para matikman nating mabuti. Right? So, eto na. Pinagsama-sama ko. May crunch pa ng chicharon. Yan yung gusto kong ma-experience habang tinitikman ko to. Yung malinamnam na isda with all the fresh flavors of the ingredients. Tapos may texture pa, no? Yung crunchiness ng chicharon. Talagang panalo eh. At lasa pa lang ng tinimpla natin, okay na. Matanong ko lang kayo, pagdating ba sa sisig, anong hinahalo ninyo? Ako, kadalasan, toyo, kalamansi, tapos sile, diba? Tapos ito, toss-toss lang natin, ayos na. Or yung favorite ninyo na seasoning, kung ano man yun, gamitin ninyo, diba? So, yun eh. Napakadaming possibilities. Pero right now, sobrang nag-enjoy ako dito sa kinakain ko. Kung meron kayong mga katanungan, feedback o suggestion, ilagay nyo lang sa comment section, eh. Tara, kain tayo. No rin pagsubo, no? Panalo. Guys, ang dami nating naluto ngayon. Nag-umpisa ako ng umaga. Ginabi na ako. Pero alam nyo, sobrang enjoy naman. Dahil bawat dish na naluto natin ngayong araw na to ay talagang na-enjoy ko. Ang sa akin lang ay sana may natutunan kayong mga bago. Mga bagong dishes, mga bagong pamamaraan para mas mapadali yung inyong trabaho. And at the same time, guys, umaasa ako na susubukan nyo rin itong mga recipe na to. Dahil gusto kong makita yung ngiti sa inyong mga mukha once na masubukan ninyo. Alam nyo naman, guys, diba? Kapag naglalabas tayo ng recipe, talaga namang tried and tested yan. Ang problema lang dyan, actually, yung tipong hindi nyo na mahinto yung sarili ninyo sa kakakain. O, ibang usapan na yun. Wala na ako doon, eh. Pero guys, sana may natutunan kayo sa ating video na to. Ang daming mga recipes na pwede ninyong subukan. At pakiusap lang sana, kung nagustuhan nyo tong video na to at sa tingin ninyo may natutunan kayo, baka pwedeng paki-like naman at paki-share na rin para mas marami rin ang matuto. At kung meron nga kayong mga suggestions, feedback, or mga katanungan, mag-comment lang kayo, ha? Let me know, guys, kung ano pa yung gusto ninyong makita na gawin natin sa channel na to. Okay, maraming salamat ulit sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa panlasang Pinoy. Magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos, ha? O, tara na. Kain tayo. Ang dami pa akong uubusin. See ya!